Shoutout kay Katsakino Dukusin, Jason Mendoza at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin, mukhang itong Magnolia Chicken Templados ay meron na talagang binabalak na isang trade dito sa Phoenix Jubal Masters. At kung ito'y matutuloy, sa tingin ko naman ito ay magiging balanse. At mukhang ang nakikita natin dito, itong Phoenix i-offer, itong si Tyler Tio para dito kay Gio Halalon. Yan, kung titignan natin, balanse talaga yung trade na yan. Isang point guard para sa isang point guard. Although si Gio Halalon, pwede rin yan na mag-shooting guard. Kung opensa pag-uusapan natin, siguro mas maganda ang tira nito si Tyler Tio. Pero pagdating naman sa depensa, nakalalamang si Gio Halalon. Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito. Pero sa tingin ko, kung ganitong klaseng trade, mabilis itong maaaprobahan. Dahil ito naman ay balanse. Siyempre, alam natin na itong si Tyler Tio, isa doon sa mga sinasabi na natin na high IQ basketball players ngayon. At siya sa dahilan kung bakit ang ganda ng laro ng Phoenix noong Commissioner's Cup. At yung kanyang injury din ang dahilan kung bakit itong si Phoenix Jubal Masters ay nahirapan ngayong Philippine Cup. Kung sakaling makuha ng Magnolia ito si Tyler Tio, magiging solid na yung backcourt nila. May additional scoring na. Ito naman Phoenix, hindi naman sila malulugi kung makuha nila si Gio Halalon dahil napakalakas din ito sa depensa at alam natin makakatulong din yan dito sa kanyang koponan lalo na pagdating sa hustle defense. Ngayon, ang tanong dyan ay kung sakaling matrade ng Magnolia ito si Gio Halalon, na yan na kaya ang katapusan dyan, wala na silang gagawin ibang trades. Sa tingin ko marami pang ibang gagawin yan dahil kabilang na ito si Calvin Abueva at malamang baka ito si Paul Lee masama rin doon sa mga ite-trade nitong Magnolia Chicken Templados. Dahil sa ngayon mukhang determinado ang management na gawing malakas talaga ang koponan. Habang nakapokus ang lahat ngayon dito sa finals ng San Miguel versus Meralco, itong flagship team ng MVP Group, itong TNT Tropang Giga ay gagawa ng paraan para mapalakas pa yung kanilang lineup. At ang gagawin nila ay kukunin itong si Ato Ular na nasa NLEX Road Warriors ngayon sa pamamagitan ng isang 3-team trade. Kung inyong maalala, ito si Ato Ular ay nung na-draft yan ng Blackwater Bossing, ang daming nagulat dahil ang ganda ng kanyang performance. Pero ever since nung nalipat dito sa index, nabangko at maraming ang kumukwestiyon doon sa desisyon ni Coach Frankie Lim. Bakit hindi ito ginagamit? Gayong obvious naman nakulang sila sa big man. Dahil dito malamang ito si Ato Ular ay dali na dito sa TNT Tropang Giga kung saan siya magagamit dahil kinakailangan ngayon ng big man nitong TNT dahil nga may injury si Brandon Rosser at hindi pa maliwanag kung kailan makababalik itong si Poy Eram. Itong si Ular ay 6'4", pero yung laro niya mas malaki sa height niya. Kaya niya makipagsabayan doon sa mga 6'5", 6'6 players. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition to. Ngayon, kung sakasakali na gumawa ng 3-team trade ang tropa, makukuha nila itong si Ato Ular. Samantala naman, itong Blackwater Bossing makukuha isang pick mula sa NLEX at sa TNT. Samantala naman, itong NLEX Road Warriors makukuha itong si Kim Montalvo. Siyempre, gagamitin nila itong Blackwater na conduit para hindi sila masabi dahil alam naman natin bawal mag-trade yung mga sister teams. So, ganyan ang mangyayari ngayon. Kung sakaling mag-give up naman ng TNT ito si Kim Montalvo, okay lang dahil nandiyan naman si Kim Aurin. Ang importante sa kanila makuha to si Ato Ular dahil nasasayang lang ito dito sa bench ng index at hindi naman nagagamit. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging decision dito ng management. Asahan natin na hindi nila papayagan na basta masayang na lang yung talent dito si Ato Ular. At yan ay gagamitin ng management para mapunta sa TNT.